Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa inyo mga kagiliw. Ako si Jeff, at ang karanasan na ibabahagi ko ay ang karanasan namin ng aking mga kaibigan. Nangyari ito taong 1990 sa isang bayan sa probinsya ng Mindoro. Nakatira kami sa isang maliit na barangay sa bayan ng Mindoro noon. Kasalukuyan akong nasa 18 anyos na mga panahong ito. Kasama ang aking mga kaibigan ay ugali na namin ang gumalas sa mga bundok kung saan ay marami sa lugar namin. Mula sa mayayaman na karagatan, ilog, sapa at kabundukan. Mga lugar na madalas naming pasyalan ng aking mga kaibigan na sina Ike, Noli at Von. Tuwing Sabado at Linggo ay hindi kami makikita sa kanya-kanya naming bahay dahil maaga pa lamang ay umaalis na kami sakay sa aming mga motorsiklo. Mahilig kaming magbiyahe at tuklasin ang mga lugar na hindi gaanong pinupuntahan ng mga tao sa aming lugar. Biyernes ng hapon, napag-usapan naming magkakaibigan na pumunta sa isa sa ilog na nasa lugar namin. Medyo may kalayuan ang lugar na yon dahil kulang-kulang 1 oras ang kailangan naming ibiyahe bago makarating sa lugar. Pero dahil sa kagustuhan na makagala at matingnan kung ano ang meron sa lugar na yon ay hindi na namin yan iniisip pa. Kinabukasan, maaga pa kaming nagbiyahe papunta sa lugar na yon. Kanya-kanya na lang kaming dala ng baon na kanin. Ang balak namin ay manghuli na lamang ng mga talaba at mamingwit ng isda sa lugar. Pagdating namin sa ilog, namangha kami sa ganda nito. Kaagad na tumalon si Iki sa ilog pagdating namin sa lugar. Ako naman ay mas pinili kong magsuot ng pansapin sa kamay. May nakapagsabi kasi na maraming talaba sa lugar kaya gusto kong subukan tingnan kung meron nga. Dahan-dahan akong lumusong sa tubig at tiningnan ang mga puno ng bakawan. Doon ko nakita na maraming ang talaba sa lugar na yon. Ganun na lamang din ang pag-iingat ko. Delikado na kasi masugatan ng talaba. Habang si Noli at Von naman ay mas pinili na mamingwit sa may hindi kalayuan sa amin. Tuwang-tuwa din ang mga ito dahil kaagad na may kumagat sa kanilang pain. Nakarami kami nang nakuha bago pa man sumapit ang pananghalian. Nang makaramdam na ng gutom ay naisipan na naming doon na rin magluto sa tabing ilog. Masaya kaming nagsalo-salo sa aming pananghalian ng mga sandaling yon. At pagkatapos ng pananghalian ay saglit kaming nagpahinga. Nakatulog si Ike, samantalang kami nila Noli at Von ay mas pinili na mamingwit. Naiwan namin si Ike sa lugar kung saan kami kumain ng tanghalian. Hindi naman kasi yon kalayuan sa pinagkukunan namin ng talaba. Pero hindi lang namin ito nababantayan dahil nawili kami at abala din kami sa pangunguha nun. Si Von, wiling-wili sa pamimingwit. Marami naman kasi talagang kumakagat sa kanyang pain. Nang tingnan ko ang relo, dun ko nakita na 3:00 na pala ng hapon. Kaya napagpasya na namin na umuwi na. Pinunta namin si Iki kung saan ito natutulog. Pinagtawanan pa namin ito gawa ng tulo-taway ito habang natutulog nun. Hanggang sa hindi kalayuan, ay may nakita kaming matanda na tila ba abala sa paghahango ng kanyang lambat. Saglit itong tumingin sa amin at kumisi. Kinawayan din namin ito para magpaalam na mauna na kaming umuwi. Tumango naman ito habang hindi umaalis ang ngisi sa kanyang bibig nun. Tuluyan ang nagising si Ike at naghanda na rin para umuwi. Sinisi pa kami nito dahil hindi daw namin siya ginising. Hindi na kasi siya nakapanguha ng talaba at nakapamingwit. Ayaw naming maistorbo yung pagtulog mo, tol. Tingnan mo, tululaway ka pa nga. Panunukso namin kay Ike. Ako naman ay hindi nakatiis nun. Tol, hugasan mo muna yung mukha mo. Ang tindi ng epekto ng talaba at inihaw na isda eh. Wika ko dito. Hindi naman na sumama ang loob nito sa akin.
Ganito naman kasi kami kaprangka na magkaibigan sa isa't isa mula nung mga bata pa lamang kami. Kaagad namang naghilamos si Ikay ng mukha gamit ang baon naming tubig noon. Pero ganun na lamang din ang aming pagtataka dahil hindi na talaga nawala ang amoy ni Ikay. Ganong hindi naman ganon ang kaibigan namin na yon. Kilala kasi naming malinis ito sa katawan. Sa katunayan ay siya pa yung maarte sa aming lahat pagdating sa matapang na amoy. Pero dahil nga nagmamadali na kami, hindi na lamang kami nag-aksaya pa ng oras. Sa bahay na lang namin paghahatian kung ano man ang aming nahuli nun. Pinakamarami sa aming nahuli nun ay ang talaba. Medyo marami-rami naman ang nahuli nilang isda kaya sabi namin ay sakto lang yun mamaya kapag nag-inuman kami. Wala naman kasing problema sa magulang ko kapag nag-inuman kami sa bahay. Sa katunayan, nakikisali pa si Papa minsan. Kung kaya't pagdating sa bahay, ay kaagad na naming pinaghatian ang aming nahuling isda at talaba. Inihatid naman ng kaibigan ko sa bahay nila ang kanilang parte. Para sa susunod tol, mapapayagan tayong bumalik kapag may inuwi tayong ulam. Wika pa ni Bon. Kaya nga, ang ganda ng lugar na pinuntahan natin, oh. Patanong na sagot ko. Kinabukasan ay tinanghali na ako ng gising. Sa pagod siguro sa aming ginawa kahapon. Pumunta naman ako sa basketballan kung saan kami nagtitipon-tipon na magkakaibigan. Kumpleto pa kami ng hapon na yun at masaya na naglalaro ng basketball. Kinagabihan, muli kaming nag-inuman sa bahay pero hindi na nagtagal si Iki ng gabing yon. Ayon sa kanya, hindi umano maganda ang kanyang pakiramdam. Para siyang nilalagnat. Inisip namin na baka lang sa init sa paglalaro namin kanina kaya hindi na lamang din namin tinuloy yung pag-iinom namin ng gabing yon. Nawala na kami ng gana sa nakikita namin na hindi talaga maayos yung itsura ni Ike. Kaya para makasiguradong maayos itong makakauwi, hinatid na lamang namin yun ni Von. Magkapit bahay kami ni Bon kaya palagi talaga kami magkasama kahit saan. Nang may hatid namin si Ikay, sinabi niyang ayos na siya kung kaya't hindi na kami nagtagal ni Bon. Nagpasalamat naman sa amin ang kanyang ina. Mataas ng lagnat ni Ikay nang makarating kami sa kanila kung kaya't pinagpahinga niya ito ng kanyang nanay. Kami naman, dali-dali na ring umuwi nun. Sumunod na araw, hindi nakapasok si Ikay sa eskwela. Iniisip namin na may lagnat pa rin ito kaya hinayaan na muna namin siya. Sumunod na araw, hindi pa rin ito pumasok. Dito na namin siya pinuntahan sa bahay nila nung hapon na yon. Pagdating namin sa kanila, nakita kami ng kanyang ina. Kinausap kami nito at tinanong kung saan kami nagpupunta nila Iki na mga nakaraang araw. Sinabi namin na doon lang sa ilog na pinuntahan namin at nagbasketball lamang nung linggo. Ayon sa ina ni Ike, dinala na nila ito sa doktor kahapon. Pero ayon sa doktor, baka hindi lamang umano na tunawan ito sa pagkain. Nagrereklamo itong kaibigan kasi namin na masakit tumano ang tiyan. Pinapasok naman kami ni tita sa bahay nila para mapunta namin si Ike sa kwarto nito. Pagbukas pa lamang namin ng pintuan sirset ng kwarto niya, dali-daling sumalubong sa amin ang napakasangsang na amoy. Napatakip kami ng ilong nun. Kasunod noon na yung pagkakita namin kay Iki na nakatalungko ng pag-upo sa madilim na bahagi ng silid habang naglalaway. Hindi maputol-putol ang laway nito na naging sanhi ng nakakasulasok na amoy. Binuksan ni Tita Bade ang ilaw at naguluntang kami sa aming nakita na may patay na pusa sa harapan nito. Pinatay mo yung pusa mo, Ike? Tanong ni Tita. Tol, anong nangyari? Anong ginawa mo, Tol? Hindi ito sumasagot. At umaakbang susunggaban kami nito pero mabilis ko itong naitulak kung kaya't napaupo ito sa kama. Pagkaupo niya, mabilis itong nagpadulas papasok sa ilalim ng kanyang higaan. Dali-dali kaming lumabas ng kanyang silid ni Von. Natulala kami sa mga nakita.
Napatingin ako sa nanay ni Iki na tila nabigla din sa kanyang nakita nun. Tita, parang iba na yun ah. Bakit pinatay ni Iki yung pusa? Humiling-iling naman si Tita Bade na tumutulo ng luha nito. Sinabi nitong hindi na niya alam kung ano ang gagawin sa anak. Tita, bakit hindi niyo po patingnan sa albularyo? Mungkahi naman ni Noli. Nagtanong naman ang nanay ni Iki kung may kilala ba kaming albularyo noon. Sagot ko naman ay yung lolo ni Noli, isang manggagamot. Yun nga lang ay nakatira ito sa bundok na bahagi ng aming lugar. Isa kasing mangya ng lolo niya. Kaya sila napadpad sa lugar namin sa patag dahil nakapag-asawa ang ina nito ng taga sa amin. Simula noon ay doon na ito nanirahan. Pero ang pamilya ng kanyang ina ay nanatili pa rin talaga sa bundok. Paano natin masusundo yung lolo mo, Noli? Tanong ni Tita. Kung gusto niyo pong patingnan si Iki, Tita, ipapasundo ko na lang po kay tatay. Mabilis namang umoo si Tita Bade nun. Kung kaya't sinabi ni Noli na bukas mismo, papakiusapan niyang kanyang ama na sunduin ang kanyang lolo para matingnan nito si Iki. Sinabi din ng nanay nito na natatakot siya sa kanyang nakita na ginawa ng anak. Lalo't hindi pa umuwi ang kanyang asawa. Ang ginawa namin, hinintay na muna namin itong makauwi bago kami umuwi na din sa aming mga bahay. Nakauwi ang tatay ni Ike. Mga bandang 8:00 na ng gabi nun. Alam mo Sir Seth, sa daan pa lamang namin pauwi, nakakarinig na kami ng mga paghuni ng ibon. Hindi namin maintindihan kung anong klaseng ibon yon pero habang naririnig namin yon, nagsisitayuan ang balahibo namin sa katawan. Mabuti na lang at tricycle lang sinasakyan namin pa uwi. Nauna munang ihatid si Noli bago kami ni Von. Pagdating sa bahay ay naroroon ang tatay ni Von. Naghihintay sa kanya. Ang buong akala nga namin ay galit ito. Yun pala ay pumunta ito sa bahay dahil nakatanggap ito ng balita tungkol sa nangyari sa kaibigan namin na si Ike. Dahil doon, nagkwento kami na doon nga kami nanggaling sa bahay nila at naikwento din namin sa kanila kung ano ang nakita namin. Si Papa naman ay nagtanong kung ano ba ang nangyari nang pumunta kami sa ilog. Naikwento naman namin na wala namang masamang nangyari, maliban na lamang sa nakatulog si Ike at iniwan namin siya kung saan kami nagpahinga. Nabumalik kami sa panguha ng talaba at pamimingwit noon. Muli ay tinanong naman kami ni Papa kung wala ba kaming nakitang kakaiba nung ginising namin si Ike. Wala naman pa. Ginising lang namin siya ng sarap ng pagkakatulog niya eh. Naliligo pa nga ng laway niya. Muling nagtanong si Papa kung wala bang ibang tao sa lugar maliban sa amin. Doon namin naalala na merong matanda doon kaso nasa ilog naman ito at abala sa paghahango ng lambat niya. Napaisip si Papa sa sinabi niya ni Von. Naniniwala kasi ang mga magulang namin pagdating sa usaping aswang. Ayon sa mga ito, nakaranas si Mama na kinursunada ng aswang nung pinagbubuntis pa lamang ako. At yun ang dahilan kung bakit hindi pa ito nagbubuntis magpahanggang ngayon. Napanganga naman ako sa sinabi na yun ni Papa. Sa haba kasi ng panahon ay ngayon ko lamang ito narinig na ganun pala ang dahilan kung kaya't wala pa akong kapatid. Kung hindi dahil sa tulong ng lolo ni Loli roon na si Tatang Maro, siguro nabiktima na ako ng aswang. Wika pa ni Mama. Dahil doon ay kinuwento namin sa kanila Papa na pupuntahan nga ng tatay ni Loli ang kanyang lolo Maro. Gusto kasing patingnan nila Tita Bade si Ike para malaman kung kailangan ba ng tulong ng albularyo ang sakit nito. O kung tama ang doktor na isang infeksyon lamang sa tiyan ang nakita nilang sakit kay Ike. At hindi naman ito maalala. Pero sa nakita naming sitwasyon niya kanina pa, iba eh. Iba yung itsura ni Ike. Hindi yun basta-bastang sakit lang. Pagkikwento ko. Ilang sandali pa ay tinawag na si Von ng kanyang kapatid. Pati na rin ang tatay nito.
kung kaya't nagpaalam na mga itong uuwi na. Kami namang mag-anak ay tuluyan ng pumasok ng bahay. Saglit lang akong nagpaalam na maliligo muna. Pakiramdam ko kasi, nakakapit pa rin sa katawan ko ang amoy kanina ni Ike. Pero ayon naman kina mama at papa ay wala naman silang naaamoy sa akin noon. Ganun pa man, mas ginusto ko pa rin ang maglinis na muna ng katawan. Habang kumakain ng hapunan ay nawalan naman ako ng gana. Naaalala ko kasi ang itsura ng silid ni Ike noon at ang itsura ng pusa na nasa harapan nito. Pinipigilan ko lamang ang maduwal sa harapan nila mama at papa, kung kaya't mabilis akong tumakbo muli sa banyo. Paglabas ko ay dumiretso na lamang ako sa sala at nagbukas ng TV noon. Tinanong naman ako ni papa kung ano ang nangyayari sa akin. Hindi naman ako makasagot dahil nga kumakain pa sila. Sinabi ko na lamang sa mga ito na mamaya ko na lamang ikikwento. Pagkatapos nilang kumain ay umupo na rin sila sa sofa. Doon ko na sinabi ang lahat ng mga nasaksihan namin sa silid ni Ike. Malakas ang kutob ni Papa noong mga panahon na yun na baka nayanggaw itong kaibigan ko. Ganun umano ang gawin ng mga yanggaw. Kaya tama ang ina nito na patingnan siya sa lolo ni Noli. Dahil kung nayanggaw nga ito ay walang ibang makakatulong dito, kundi ang manggagamot. Sumunod na araw, inutusan ako ni mama na bumili ng mantika sa tindahan malapit lamang sa amin. Pagkarating ko doon, narinig ko ang isa naming kababaryo na nagtatatalak. Ayon dito ay may pumatay sa kanyang mga biik. 2 biik nito ang pinatay. Wakwak umano ang tiyan at wala ng mga lamang loob nun. Maging ang bahagi ng tiyan nito ay wala na rin. Simot na simot ang dugo ng kawawang biik na ito. Hindi ko naman maiwasang isipin na si Ike ang may kagagawan ng mga pagpatay na yon. Nakita ko kasi ang kaparehong sitwasyon ng pusa na nasa harapan nito noong hapon na pumunta kami. Hindi na ako nagtagal pa sa tindahan. Dali-dali na akong umuwi at ibinalita sa kanila mama ang narinig kong usapan sa tindahan nun. Siyempre nagulat si mama. Ma, hindi kaya si Ike yung may kagagawan ng pag-atake doon? Kung totoong nayanggaw si Ike, hindi imposible yon. Pero sana naman ay mali tayo ng hinala. Sagot ni mama. Napabuntong hininga na lamang ako habang nag-aayos na ng uniforme ko sa eskwela. Nag-aalala na ako sa kaibigan ko nun. Kumbaga, baka hindi na ito matuloy sa pag-aaral niya. Nang umaga na yun ay dinaanan namin ni Von Sinoli papunta sa eskwela. Pagdadaan namin dito, nalaman namin na nakaalis na ang ama nito papuntang bundok. Kasama nito ang kanyang tiyuhin sa pag-akyat. Kinahaponan pagkatapos ng eskwela, umuwi muna ako sa bahay para magpaalam kina mama at papa na pupunta ako sa bahay nila Ike. Magkasama naman kami nila Von at Noli nun. At para masigurado ang aming kaligtasan, si papa na mismong nagmaneho para sa amin gamit ang aming tricycle. Sinabi na din ito kay mama na huwag na mag-alala dahil hihintayin niya kaming umuwi nun. Kung kaya't pumayag na rin si mama. Pagdating namin sa bahay nila Ike, naroroon ang tatay ni Noli kasama ang kanyang lolo na tinatawag namin na si Tatang Maro. Kakarating lamang din nila sa bahay nila Ike nun. Inabutan na rin kasi umano sila ng hapon sa daan. Kasalukuyan namang nasa loob ng bahay si Ike ng araw na ito. Ayon sa ina nito na si Tita Bade, ay nakita nila ito kaninang madaling araw sa likuran ng kanilang bahay. Nakasiksik ito sa kanilang kamalig kung saan nila iniimbak ang kanilang panggatong na kahoy. Para itong bata na nakabaluktot habang natutulog nun. Pero wala itong saplot. Maraming dugo ang kamay nito hanggang sa bibig. Nakita ito ng kapatid niya nang lumabas ito para umihi nun. Dali-dali umano nila itong nilinisan at inilipat sa silid nito. At magmula noon ay parang bata na itong natulog hanggang inabutan na ng hapon.
Naawa naman kami na makita namin ang mga mata ng magulang ni Iki na parang wala pang mga tulog. Nang sumapit ang dapit hapon, ayon kay Tatang Maro, na kung maaari, ang mga hindi miyembro ng pamilya ay magsialisa na. Kailangan na kasi umano nitong simulan ng ritual ng panggagamot kay Ike. Wala naman kaming nagawa kundi ang umalis na lamang. Hindi din naman kasi kami nakakatulong kapag mananatili pa kami doon. Pauwi na sana kami pero bigla kaming tinawag ni Tatang Maro. Tinanong kami nito kung kami ba ang kasama ni Iki nung araw na nabiktima ito ng pagyanggaw. Nang malaman niyang kami nga, hindi kami pinauwi nun. Si Papa ay nanatili lamang na nakaupo sa may upuan sa kanilang sala. Tinanong kami ni Tatang Maro kung ano ang nangyari sa aming mga lakad, lalo nung huli naming lakad nun. Gaya ng sinabi namin sa pamilya, kinuwento namin sa kanya kung ano ang nangyari. Tinanong niya kami kung ano ang nakita namin kay Iki nung araw na yun na hindi namin nakikita nun. Sabi ko, naliligo po siya ng laway habang natutulog. Gawa ng hindi naman kasi talaga ganun si Iki kapag natutulog, Sir Seth eh. Hindi yun palalaway. Napatango ang albularyo. Maya-maya pa ay nagsabi ito ng, hindi basta-bastang laway ang pinaligo ng kaibigan niyo. Laway yun ng ibang tao. Hindi normal na tao. Kaya siya nagkakaganyan. May tumulo ng kung anong malaing ginawa ng laway niya sa bibig ng kaibigan niyo. Hindi ko alam pero bigla kong naalala ang matanda na nakita namin sa ilog. Lalo na yung hindi mahinto-hintong pagngisi nito. Tol, hindi kayo yung matanda na nakita natin sa ilog? Yung nangyanggaw ka Ike? Tinanong naman kami ng lolo ni Noli kung saang ilog kami pumunta at ano ang itsura ng matanda na nakita namin. Normal lang naman po na tao yung itsura nun, lo. May kabaan yung balbas. Medyo nakakalbo na yung buhok. Paglalarawan ni Loli sa kanyang lolo. Sinabi ko naman na hindi na namin ito nakita ng malapitan talaga. Nasa bangka na rin ito at humahango ng kanyang lambat. Pagkatapos makuha ni Lolo Marong impormasyon, pinauwi niya na kami. Nagsimula na kasing magising si Iki nun. Dahil sa gising na ito, sisimulan na rin niya ang panggagamot dito. Pinaiwan naman ni Lolo Maro noon ang kanyang apo na si Noli para tumulong sa kanila. Habang pauwi na kami nun, akala ko ay nalalayo na kami sa kababalagan. Pero nagulat na lamang kami nang may nakitang napakalaking kambing na sinagan mismo ng ilaw ng tricycle. Hindi nga kami sigurado kung kambing yun. Yung sungay kasi, Sir Seth, parang sungay ng kalabaw. Hindi namin maintindihan kung paano yun nangyari. Ang mas nakakapanindig balahibo pa ay nung biglang tumingin sa amin yon at nakita naming puno ng dugo ang bunganga na tila ba may kinakain itong hilaw na karne. Dahil doon, binilisan ni tatay ang pagpapatakbo ng tricycle. Habang papalayo sa kambing, naririnig naman namin ang pagwakwak na tila ba nanggagaling sa may himpapawid. Habang papalayo kami, ipinagpasalamat namin na hindi naman sumunod ito. Mukhang hindi tayo yung punterya ng kambing na yun ha. Hindi sumunod eh. Wika ni Papa. Sinabi pa nito na may ibang balak siguro ang nilalang sa lugar namin. At kung hindi ito nagkakamali, may kinalaman doon si Ike. At kung sakali mang may kinalaman, sana ay malabanan ito ni Tatang Maro at mapuksa ang nilalang na yon. Nang makarating kami sa bahay, nakakarinig pa rin kami ng huni pero malalakas na tunog yon.
na ayon kay Papa, ang ibig sabihin lamang ay malayo ito sa amin. Sinabi na lamang namin na makikibalita kami kay Noli kinabukasan kung ano ang resulta ng panggagamot ng kanyang lolo. Kinabukasan, sabay-sabay kaming tatlong pumasok ng eskwelahan. Pagdating sa paaralan ay doon na namin napag-usapan kung ano ang nangyari sa bahay nila Iki nung gabing yon. Sinabi nito na halos hindi niya kinaya ang nakita niya kay Iki. Unti-unti na kasi umanong nag-iiba ang itsura nito. Muntik na ding hindi nakuha ni Tatang Maro ang nilalang sa katawan. Mabuti na lamang at tinulungan ito ng tiyo ni Noli. Pero hindi ako nakakasiguro na mabubuhay pa ng matagal si Iki, mga tol. Wika sa amin ni Noli. Ayon dito, nakakain na raw kasi ng hilaw na karne si Iki. Nakapatay na rin ito ng buhay na hayop ng ilang beses. Ang ibig sabihin lamang nun, tinanggap ng sistema niyang pagiging aswang na naging sanhi na rin kung bakit nahirapan si Tatang Maro na matanggal ito sa kanyang katawan. Lumalaban kasi ito sa kanila at ang mas malala pa ay maging si Iki nung una ay nanlalaban na rin. Ginamitan lamang ito ni Lolo Maro ng orasyon at mga salitang buhay kung kaya't nagawa nila itong mapahina at matanggal ng pilit ang nilalang sa loob ng katawan. Ayon pa kay Noli, nagulat siya nang makita niya si Iki na punong-puno na ng balahibo ang mga braso. Mula sa mukha, braso at mga paa ay napuno ng makapal na balahibo yon. Patunay lamang na kayang-kaya na nitong mag-iba ng anyo. At kung basihan ng kanyang kinikilos, ay kayang-kaya na nitong biktimahin maging ang kanyang magulang. Ayon pa sa nanay nito, nakita niya kung paano titigan ng asawa ng kuya niyang buntis. Nasa bahay din kasi nakatira ang kanyang kuya Danny na kasalukuyang nagdadalang tawang asawa nitong si Merly. Pinapili naman ng manggagamot ang magulang ni Iki kung bubuhayin ba ito pero tuluyan na itong magiging aswang. Gawa ng kinaya nitong mambiktima ng mga hayop at walang nangyaring masama sa kanya. Ang malala pa, tila ba binabalak nitong biktimahin ang sarili nitong hipag na buntis. At kapag nahuli pa sila ng pagkilos, ay maaaring hindi na nila ito mapipigilan pa. Kung kaya't kahit na masakit sa pamilya, ay mas pinili na lamang nilang isakripisyo ng anak. Sinabi naman ni Tatang Maro na hindi naman na si Iki ang nasa kanila. Ang anak nilang si Iki ay wala na. Pinalitan na ito. Malakas ang kapit ng yanggaw sa katawan nito dahil kahit katiting na wisyo ni Iki ay wala na kung kaya't mabilis na lumaki ang nilalang sa kanyang sistema. Mabilis din ang pagbabagong anyo nito. Sa kung anong dahilan ay hindi alam ng manggagamot nun. Tinanong din ito kung may hindi ba pagkakaunawaan si Iki at ang kanilang pamilya dahil parang may galit ang binata sa mga ito. At doon nila nalaman na tutol pala si Tita Bade sa relasyon ni Iki at ng nobya nito. Maging kami mang mga kaibigan ay hindi gusto si Mika. Pariwara kasi itong klase ng babae. Mas malakas pa uminom kaysa sa aming kalalakihan. Wala din itong pinipiling makipag-inuman na kahit sino. Hindi din naman nagtagal. Naghiwalay din naman ang dalawang yon. Ang hindi nga lang namin alam ay kung akala namin ay ayos ng kaibigan namin. Yun pala, may tinatago itong sama ng loob. Ayon kay Noli, pumatay muna ang kanyang lolo Maro ng isang kambing na may sungay umano na hugis ng kalabaw. Nung namatay na ang kambing na yon, bigla na lamang umanong nagpalit anyo. Para umano itong matanda na kamukhang kamukha ng nakita namin sa ilog. Mabilis lamang umanong nangyari yon dahil bigla na lamang naagnas at naging abo ang katawan ng matandang yon. Doon na tuluyang nanghina si Iki nang mamatay ang kambing. Kung kaya't doon na rin nagsimulang magdasal si Tatang Maro. Hanggang sa tuluyan na itong nailuwa ang hayop. Isa itong malaking tuko na may batik-batik.
Kulay pula at may mapupulding mga mata. Napaka-agresibo din umano ng hayop nang makalabas ito sa katawan ni Ikinon. Patunay lamang na buo na ang kakayahan nito para imaniobra ang buong sistema ni Iki, pati na ang kaisipan nun. Kaya ganun na lamang ang panlulumo namin ng inkwento ni Noli. Hindi namin maiwasang sisinang sarili. Parte din kasi kami ng pangyayari kung bakit humantong sa ganung sitwasyon ang aming kaibigan. Kung hindi kami gala, o kung may nagbabantay na kahit isa lang sa amin habang natutulog ito sa gilid ng ilog, hindi sana mangyayari ang ganon. Wala na kaming magagawa pa para baguhin yon. Wala naman kaming naririnig na paninisi sa kanyang pamilya. Doon din namin nalaman na naging sakit na nga ng ulo ng pamilya nila si Ike. Kaya pala palagi itong nagyayaya na gumala o hindi kaya ay uminom. Lagi din itong nakatambay sa bahay bago pa man kami gumala sa ilog noong nakaraan. Lumipas ang 3 araw pagkatapos gamutin. Tuluyan ang binawian ng buhay si Ikinon. Malungkot, nabawasan kami ng isa. Yun ang kapalaran ng aming kaibigan at ang tanging magagawa na lamang namin ay tanggapin yon. Pero ang nangyari kay Iki ay nagbigay sa amin ng aral. Simula noon na hindi na kami basta-basta pumupunta sa kung saan-saan lang. Lalo na't walang patnubay na mga nakakatanda. Kung saan man kami pumunta ay palagi kaming humihingi ng paalam sa lolo ni Noli na si Tatang Maro. Binigyan din kami nito ng pangontra at mga alituntunin tungkol sa lugar na aming pupuntahan. Sa awa ng Panginoon, nakapagtapos kami ng kolehiyo nang wala nang nangyaring masama sa aming pagkakaibigan. Kay Iki naman, Tol, kung nasaan ka man ngayon, alam kong naririyan ka pa rin at nanonood sa amin. Salamat at naging bahagi kami ng buhay mo. At sana ay mapatawad mo kami kung may nagawa mo kaming pagkakamali sa iyo.